Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na makasama kayo sa panambahan nating ito. Sa araw pong ito, patuloy nating itaas, dakilain at pasalamatan ng ating Diyos sa buhay. Sa grabe-grabeng pagpapala na patuloy niyang binubuo sa buhay natin. Sige po, sabayan natin ang awiting ito ng palakpak at tayo po'y magpuri sa ating Diyos. Ang buhay ko, grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabeng bless ang buhay ko. Grabeng bless. Grabe, grabeng bless ang buhay ko. Grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabeng bless ang buhay ko. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hanapin pa? Nasa'yo lahat, Panginoon. Grabe, grabeng bless ang buhay ko. Sabihin mo, grabe, grabe, grabe yung pag-ibig mo. Sa ating Diyos, marami pang mararanasan natin. Grabe, grabe yung mararanasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. So muli, grabe, grabe, grabe yung pag-ibig mo. Grabe, grabe yung mararanasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hanapin pa? Nasa'yo lahat, Panginoon. Grabe, grabe ka sa buhay ko. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hanapin pa? Nasa'yo lahat, Panginoon. Grabe, 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 grabe ka sa buhay ko. Ayan, patuloy po nating awitan ng ating Diyos ng papuri. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat.
katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ayan, patuloy po nating awitan ang ating Diyos. Sa pagtunay nga po na kapag ang Diyos ay nasa ating tabi, wala nang dahilan upang matakot, mangamba, at mag-alinlangan pa. Dahil siya ang ating kanlungan at kakampi sa anumang oras at hamon na dumating sa ating mga buhay. Tayo po ay sabay-sabay na umawit ng awiting pagsamba sa ating Diyos.
Sa pagsubok di susuko, ika'y nagwagi, O Diyos, dumaan man. Sa pagsubok di susuko, ika'y nagwagi, O Diyos, dumaan man. Sa pagsubok, di susuko, ika'y nagwagi, O Diyos, dumaan man. Sa pagsubok, di susuko, ika'y nagwagi, O Diyos, dumaan man. Sa pagsubok, di susuko, ika'y nagwagi, O Diyos. Ika'y nagwagi, O Diyos. Ika'y nagwagi, O Diyos. Ako'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Iingatan niya, hindi ako magkukulang. Purihin siya. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y ingatan niya, hindi ako magkukulang. Purihin siya, Pagkat ang lakas ko'y nagmula sa'yo. sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ingatan niya, Hindi ako magkukulang. Purihin siya. lakas ko'y nagmula sa'yo. Bakit ba ako matatakot kung pwede naman puri lang sa'yo. Sa'yo inalay ang papuri at pagsamba sa iyong banal na pangalan ng aking Ama. Ang lakas ko'y nagmula sa'yo. Bakit ba? Kaya bakit ba ako matatakot kung Ikaw, Diyos, ang aking kagabay? Dumako naman po tayo sa komunyon. Sabi po sa unang Korinto, 11:28 hanggang 29, kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Sa bawat pagtanggap po natin ng Holy Communion,
ay hindi lamang ito ginagawa ng basta-basta lamang. Kailangan muna nating siyasatin ang ating mga sarili kung karapat-dapat po ba tayong tumanggap nito. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos at hayaan siyang linisin tayo sa ating mga karumihan upang maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos sa pagtanggap natin ang komunyon na ito. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, na banal at makapangyarihan sa lahat, paghipo at pagpapagaling mo ang aming hinihiling. O Diyos, sa pagtanggap namin ng komunyon na ito, let the healing and comfort from the Holy Spirit ay maranasan namin sa mga oras na ito. In Jesus' name, Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sara. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. In 2 Corinthians 9:7 says, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Ang pagbibigay sa Diyos ay hindi yung may mabunot ka lang sa bulsa mo. Hindi yung napipilitan ka lang at hindi yung kulang-kulang. Kapatid, ang pagbibigay ay dapat na mula sa puso. Masaya ka at excited ka. Alalahanin mo lagi na may ibabalik ang Diyos, na hindi matutumbasan ni inuman. Maaaring hindi ito pera, pero asahan mong ikasasaya mo. Magbigay po tayo. Maaari nyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga account numbers na makikita nyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Resurrection Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sana po kayo po ay laging nasa mabuting kalagayan at ini-enjoy po natin ating sama-samang pagsamba. Welcome po kayo sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Bago ko po ipahayag ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito, muli ko pong hinihikayat ang lahat ng mga kapatiran po dito po sa ating church. Ating pong ingatan at pahalagahan ang ating mga ginagawang connect groups. Yan po ay pagpaparangal at pag-o-honor sa ating Panginoong Diyos. Ipagpatuloy po natin yung ating family connect, yung ating community connect, at yung mga connect groups natin sa ating mga kabataan. Hayaan nating maluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay, at may taas ang Panginoon sa mga taong ating naaabot. Sa mga hindi pa nag-uumpisa sa kanilang pamilya, umpisahan niyo po. Honor God in your family. Start your family connect at home. Pagpalain po tayo ng Panginoon. I have a very important message to everyone today. My topic is entitled, Buhay na Pag-asa, The Power of Resurrection. Nais ko pong magbasa sa aklat ng Lucas, Kabanatang 24, talatang 1 hanggang 8. Ito po ang sabi po ng Biblia. Maagang maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit.
Dahil sa matinding takot, sila ay nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una. Purihin ang Panginoon sa mga salitang ito. Meron pong sinabi ang anghel, He is not here, for He has risen. Nagsimula ang kwento sa isang madilim at tahimik na linggo ng umaga. The disciples and the women were mourning. Sila ay nagdadalamhati sa pagdurusang dinanas ni Jesus doon sa krus. At ngayon ay nasa loob ng libingan. Iniisip nila tapos na ang lahat. But little did they know, the greatest miracle had already happened. Wala silang kalam-alam na ang pagbubukang liwayway ng umagang yun ng araw ng linggo ay may milagrong nangyari. Bumangon mula sa mga patay ang Panginoon. On the third day, He rose from the dead. Mga kaibigan, mga kapatid, naranasan mo na ba ang isang sitwasyon na parang tapos na ang laban? Parang tapos na ang lahat. Yun bang parang talo na? Hopeless na? Wala na? Maybe it was a sickness, a broken relationship, a failure, kabiguan, may ginugupong karamdaman, may relasyong tuluyang mabubuwal, kabuhayang sumadsad sa ibaba, kalusugang pahina ng pahina. Para bagang tapos na, wala nang pag-asa. Pero sa gitna ng kawalan ng pag-asa, biglang may magaganap na himala. The resurrection of Jesus gives us a living hope. Ang pagbangon ni Jesus mula sa mga patay ay nagbibigay pag-asa sa ating mga buhay. The resurrection shows God's power over death. Pinapakita ng resurrection ang kapangyarihan ng Diyos sa kamatayan. Sabi ng Lucas 24:6, He is not here, He has risen. Death is the greatest fear of mankind. Ang kamatayan, ang matinding kaaway ng sangkatauhan. Lahat ng religion ay may kanya-kanyang ideya kung anong mangyayari after death. But only Christianity claims that its founder died and rose again. And is still alive today. Tanging ang Kristyanismo ang may pananalig na ang kanilang Panginoong pinaniniwalaan ay namatay, ngunit muling nabuhay. Walang imposible sa Diyos. Kahit kamatayan, tinalo niya. Kung ang Diyos ay may kapangyarihang bumuhay ng patay, ito ang ating buhay na pag-asa. Kaya niya ring buhayin muli ang mga bahagi ng buhay natin na tila patay na. Patay na pangarap, patay na puso sa pananampalataya,
patay na relasyon, patay na negosyo o kabuhayan, o maaaring patay na kalusugan. Ang resurrection ay paalala na sa Panginoon, hindi patapos ang kwento mo. The resurrection proves God's faithfulness. Ipinahahayag ng pagkabuhay muli ng Panginoon ang katapatan ng ating Diyos. Tapat ang ating Panginoon. In Luke 24:7, the Son of Man must be delivered, and on the third day, be raised again. Paulit-ulit itong sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, pero nakalimutan nila. Ngunit tinupad niya ang kanyang sinabi. Siya'y muling bumangon mula sa mga patay. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ano mang kanyang sinabi ay tinutupad niya. Ano mang binitiwang salita ay ginagawa niya. Nakalimutan na nga ng mga disipulo, pero naalala nila nang bumangon muli ang Panginoon mula sa mga patay. Ang Panginoon ay tumutupad ng kanyang pangako. Meron ka bang kaibigang nangangako lagi, pero hindi naman tinutupad? Ngunit ang ating Panginoon, lahat ng kanyang pangako ay tinutupad niya. May mga pangako ba ang Diyos na tila ang tagal dumating? Remember, if Jesus fulfilled His greatest promise to rise from the dead, He will also fulfill every promise He made to you. The resurrection gives us a reason to live and hope. In 1 Peter 1:3, in His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Buhay na pag-asa, living hope. Hindi ito false hope or wishful thinking. Dahil buhay si Jesus, may saysay ang buhay natin. Hindi lang ito pag-asa sa langit, kundi pag-asa sa buhay natin araw-araw. You may feel tired and discouraged. You may feel lost. Pero dahil sa resurrection, may pag-asa tayo. May pag-asa tayo. Kahit maraming problema, tandaan, hindi ito ang ending. May tagumpay sa dulo. Merong victory sa dulo. Dahil nabuhay ang Panginoong Hesukristo. The resurrection calls us to respond. In Luke 24:8, then they remembered His words. The moment na naalala nilang sinabi ni Jesus, they went out and shared the good news. Ibinalita nila ito sa kanilang mga kasama, sa mga tao sa paligid nila. Hindi nila itinago para sa sarili lamang. They became witnesses. Kapag totoo sa atin ang resurrection, hindi natin ito ikahihiya. Ikwekwento mo si Jesus sa iyong pamilya. Ikwekwento mo ang kabutihan ng Panginoon sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kakilala, sa iyong mga kapitbahay. Let us live boldly. Let us share the hope we have in Jesus. Ang pag-asang meron tayo kay Kristo, i-share natin. Ibahagi natin ito sa iba. Ang kaligtasan meron tayo. Ibahagi natin ito sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan at mga kapitbahay. Ang kapayapaan at direksyon na meron tayo, ipatotoo natin ito sa iba.
Be a walking testimony of the power of the risen Christ. He is not here. He has risen. Wala siya dito. Siya ay muling nabuhay. This is not just a line in Scripture. This is the declaration of victory. Victory over death. Victory over sin and darkness. Buhay ang ating Panginoong Hesus. Jesus is alive. Buhay ang ating Panginoong pinaglilingkuran. That means you are never alone. Hindi ka nag-iisa. Kasama natin siya. Your sins can be forgiven. May kapatawaran ng ating mga kasalanan. Your future is secured. Nakasisiguro tayo ng ating kinabukasan. Wala tayong dapat ikatakot sa ating bukas. Dahil buhay ang Diyos. And your today has meaning. Ang buhay natin ngayon ay may kabuluhan. Ang buhay natin ay may direksyon at kabuluhan. Dahil buhay ang Panginoong kasama natin ngayon. If you are feeling hopeless, cling to the risen Christ. Lumapit tayo kay Kristo na nagbibigay ng pag-asa. If you are feeling far, remember that He rose not just for the world, but for you. Siya ay nabuhay muli para sa iyo. If you are already a believer, live like it. Live in the power of the resurrection. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa muling pagkabuhay. Dahil dito may bagong simula. May kapatawaran. At may buhay na punong-puno ng pag-asa. Turuan mo po kaming mamuhay na may pananampalataya, may tapang, may layunin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, palapakan natin ating Panginoong Diyos. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya ang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Resurrection Day. God bless you. God bless you.